Pasensya na kayo, nakasapatos ako dito. Hindi talaga komportable mag-preach na hindi nakasapatos, mga kapatid. Minsan lang naman. Anyway, welcome everyone. Maraming salamat ulit sa Panginoon na tayo po ay nandito nagkasama-sama. Mas malamig. Amen. Patayin ko lang, ha? Paano ba to? Tama ba yung pinatay ko? Si Brother Jovi, naiinitan ako pag natutukan ng hangin habang nagsasalita na bumabara yung ilong. Yan, so pasensya na kayo. Well, anyway, let's go directly to the Word of God. And nakaka-excite, amen. Gumagana na yung ating aircon. Yun nga lang, naka-28 to. Ha? Hindi, naka-28. 22 ba? Naka-28 yung setting. Kaya hindi natin ramdam. Oo. Anyway, palakpakan natin ng Panginoon. Alright, so ang ganda tingnan ng mga kapatiran, naka-blazer, no? Naka-long sleeve, maayos na yung suot. Amen? No, may dahilan na. Kasi hindi na natin ito tatanggalin dahil sa init. Hindi na pakitang tao yung pag-blazer natin. Praise the Lord. Alright, let's go directly to the word of the Lord today. And I would want to preach the same message I preached last week. No, I would want to preach the same topic I preached last week. Let's bow our heads as we pray. God, bless the ministry of the word. Lord, allow us to absorb it totally and fully today. God, we thank you in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. So let's still go to the book of Philippians chapter 2, verse 5. Up until verse 8. Hindi ko alam, pero kaninang madaling araw, na naginip ako at nagising ako sa aking panaginip, na ang sabi sa akin ni Pastor Alan, sa panaginip ko Pastor Rod, mag-preach ka na evangelism, ha? Sabi ko, paano kaya? Sabi ko lang sa kanya, parang yabang pa sa kanya, madali lang yung pastor, siya pa yung panaginip ko. No? Ang nagising ako yun na panaginip ako, siguro punong-puno yung isip ko, or punong-puno yung isip natin, malamang puno ang isip ni Pastor Alan, sa gagawin natin next week. Amen? Excited ba kayo? Sa Harvest Sunday natin? No, na kayo kaninang madaling araw, trust me guys, nagising ako, 3:00 ng madaling araw. Yung nasa isip ko, sinasabihan ako ni Pastor na mag-preach about evangelism. So paghahandaan po natin, yung Sunday na parating. Sigurado mga kapatid, maraming kaluluwa ang magbabagong buhay. Amen? Maging bahagi po tayo niyan. Philippians chapter 2, verse 5 to 8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death on the cross. Kaya sabi ko last week, nung nag-usap-usap kami sa taas, sabi ko, kung diniretso ko yung preaching ko, parang halos kalahati ng preaching ni Pastor Nelson, preaching ko. I talked about servanthood. Ang next na verse is about obedience. Ang next na verse is about humility. The same three things he mentioned sa 5 bagay na pinangaral niya sa atin last Sunday. Ang ganun po talaga gumalaw ang Panginoon. Hindi rin kami nag-usap. First time niya sa church. No? Pero yung alignment ng Spirit nandun. But today, mga kapatid, I still want to preach about this message, about the message of servanthood. Everyone say servanthood. Feeling ko, hindi sapat ang aking nasabi at ang aking narinig last week that with the help of God today, gusto ko siyang diinan palalo ngayon. Yan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Ang ating mundo ay kinakainan ng salitang entitlement. Napakarami mga kabataan ngayon at tao ngayon ang feeling entitled. Pag sinabing feeling entitled, feeling nila lahat na ginagawa sa kanila at binibigay sa kanila is deserve nila. Kaya may mga tao na nagrereklamo bakit sila walang bahay, dapat daw karapatan nila magkabahay. Diba? Dapat daw ang kanilang anak karapatan na makapag-aral, pipigain nila ang gobyerno. No? Ang daming puno na ng katamaran today.
At nakakatakot mga kapatid pag magkaroon tayo ng panibagong generation na hindi marunong maglingkod. Panibagong generation na hindi marunong mag-serve. Hindi marunong magtrabaho. Hindi mga kapatid marunong gumalaw ng kanilang mga kamay para sa gawain at para sa kanilang sariling mga buhay. We must learn to think in the way that Jesus Christ think. Listen, Jesus being in the form of a servant. Ang sabi ng Bible dito mga kapatid, He made Himself without reputation. Pinag-usapan na last week, He emptied Himself. Tayo, nung pinanganak tayo, empty na tayo. Amen? Nung pinanganak tayo, wala tayong saplot, wala tayong kalam-alam, wala tayong kamuang-muang, at wala tayong kapangyarihan, wala rin tayong kayamanan. Sino ditong pinanganak na may milyones na sa pamilya? Kaya nung pinanganak talaga tayo, empty talaga tayo. But Jesus was different. He was God. He was the Lord of all. He was the King of kings. But the Bible says He decided to empty Himself. He was born naked in a manger with nobody willing to accept Him. It was His decision. And took upon Him the form of a servant. Now listen. Jesus Christ, being in a form, in the likeness of a servant, submitted to the authority of His Father. Ibig sabihin, nagpasailalim siya. Ibig sabihin, mga kapatid, sumunod siya. How do we know that? It is because He grew up as a carpenter. Usually, mga kapatid, ang mga bata, minamana nila ang trabaho ng kanilang tatay. At malamang hindi siya tatawaging carpenter kung hindi niya pinag-aralan, hindi siya sumunod, hindi siya nag-obey, hindi siya nagpailalim sa pangangalaga ng kanyang tatay, which is Joseph at the time. Imagine mo, Diyos ka. Sabihin ni Joseph, Jesus, martilyo nga. Di ba? Jesus, akitin mo nga, pako mo nga to. Imagine being God. Being God, pinapalo malamang ni Mary ito. Biblical yun eh. Ikaw talaga, hindi ko lang alam ano. Gawa-gawa ko lang yun ha. Di ba parang pangitig na, ikaw talaga Jesus ha. Kaya huwag niyong pangalanan yung anak niyo Jesus ha. Kasi mamaya papagalitan niyo, Jesus, ang tigis talaga ng ulo mo. Di ba ang pangit pakinggan sa kapitbahay yun? But you see, being in the form of a servant. At pag binasa natin mga kapatid, ang ibig sabihin ng form of a servant, it actually means in the likeness of man. In the likeness of man. Because man, by nature, has become a servant and slave to sin. So that's why nung bumaba siya dito, hindi siya nag-appear as an angel, but in a form of a servant in the likeness of man. And Jesus, being in the likeness of man, submitted to the authority of His Father. He submitted to the authority of His mother even. Naalala niyo yung wedding at Cana? Amen? Na nung sinabi ng nanay niya na wag din. Nung sinabi ng nanay niya, sige na. Sumunod din siya. Sumunod din siya. Why? It is because nasa human form siya. And He needs to obey the authority that is above Him. Jesus, being in the likeness of man, even decided to control His flesh. Saan mo mababasa yan? Why did He fasted 40 days and 40 nights? Kung Diyos talaga siya, at ang turing niya sa sarili niya during the time is really that God that can control everything, He does not need to fast and He do not need to pray. But because inilagay niya sa sarili niya, I am human. Sinabi sa sarili niya, tao ako. He really emptied Himself of everything that He has. At ang inilagay niya sa sarili niya, tao ako. Maybe Diyos ako, sa mata ng anghel, Diyos ako. Pero right now, sa mga tao ito, tao ako. That's why, mananalangin ako, mapapagod ako, at magpa-fasting ako. Jesus Christ, being in the likeness of man, was able to control His flesh. Mahirap ito gawin. And the last verse tells us that Jesus, being in the form of man,
with all obedience, submitted to the Father during crucifixion. Ito po yung servanthood ng ating Diyos. Ito po yung kaya niyang gawin nang nandito siya sa lupa. Now, let me cite to you an example of a servanthood in action ng ating Panginoong Jesus. In the book of John, chapter 13, hindi natin babasahin ang buong chapter, pero makikita natin dyan, mga kapatid, kung paano mag-perform ang isang servant at ang isang God at the same time. Ang tawag natin sa kanya, Servant King, kinanta natin last week, Servant King. Diba? You see, in the book of John, chapter 9, they were so busy na magpaangatan ng kanilang sarili. In the book of John chapter 9, kung babasahin mo, sobrang busy nila mga kapatid na magpaangatan, magpataasan. Gusto pa nilang umupo sa kaliwa at kanan ng ating Panginoon Jesus. Sobrang busy nila na pagdating ng Passover, ang bahay na kanilang kinuha at nirentahan, ay nakalimutan nilang mag-hire ng servant na tagahugas ng paa sa pinto. It is in their custom na pagpasok mo ng pinto, mga kapatid, huhugasan ng iyong paa. O nawa, wag natin gawin doon. Di ba? Custombre nila yon. And usually pala, pag may event sila, may binabayaran talaga sila na tagahugas ng paa. Yun lang talaga ang trabaho ng taong yun. But because they were so busy ng pagpapaangatan at pagpapagalingan, they hired the place and forget one of the most important thing na dapat binabayaran nila, tagahugas ng paa. That's why nangyari ang Passover, mga kapatid, na wala silang may nailagay na servant sa harap. At ito ang mababasa natin in the book of John, chapter 13, at dito natin mababasa ang famous foot washing. That's why ang foot washing ay hindi lang nangyari dahil gusto ipakita ni Kristo. Ang foot washing ay nangyari is because the disciples are so busy na nagmamagaling, nagpapataasan, at gusto, mga kapatid, na maging sikat ang bawat isa. They were so busy and they forget, mga kapatid, to do a particular job during this time. Now, John chapter 13 verse 1 to 2 tells us that a servant leader is motivated by love. Basahin natin, mga kapatid, John chapter 13, verse 1. Ang sabi ng Bible dyan, now therefore the feast of the Passover, when Jesus, that is hour, was come, that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own, which were in the world, he loved them unto the end. Ang isang servant leader, just like the Lord Jesus Christ, should have this mindset na dapat puro ang pagmamahal natin sa mga taong kasama natin sa ministry. For example, kung ikaw, Sister Jubela, nag-handle ng music, you don't make your choir sing simply because you are the boss, but you love them and you treat them with all love and purity na kahit anong mangyari, hindi yun magsisira ng relationship natin. And the same is true with the church. Ang bawat isa sa atin na servant leader should be motivated and controlled by love. Wala tayo dito, mga kapatid, dahil sikat at magaling tayo. Nandito tayo, naglilingkod, nagpapagamit, dahil ang ating puso, ang sabi ng Bible, mga kapatid, we love them unto the end. Kaya tayo minsan kinukulang kasi ang pagmamahal natin may takalan. A real servant leader must be motivated with love. Pangalawa, a real servant leader must have a possession security or must possess a security. Sabi mo sa katabi mo, security. Dugtungan mo ng guard. Yan o, nandiyan si Father. Alam niyo, isa sa nakita ko na nagiging trouble sa trabaho at sa ministry alike, pag yung isang tao, mga kapatid, ay insecure sa kanyang posisyon. And thank God, we have a pastor, mga kapatid, that has a very open mind pagdating sa ministry. Oo, seryoso yon. Thank God, we have a pastor na bukas ang isip pagdating sa trabaho and ministry. Why? Kadalasan ng ministry, ang trabaho, ang business nasisira dahil insecure tayo minsan. At alam niyo kung bakit insecure tayo? Kasi feeling natin, aagawan tayo ng posisyon.
Dahil feeling natin, aagawan tayo ng responsibility. Minsan, yung mga taong threatened sa'yo, hindi yan threatened dahil pangit ka. Threatened yan dahil mas magaling ka. Yung mga tao inggit at galit sa'yo, hindi yan magagalit at maiinggit na walang dahilan. Nagagalit yan at naiinggit kasi threatened sila kasi mas magaling ka. But listen, being a servant leader, we should have this security mindset. Ano ibig sabihin? Diyos ang naglagay sa akin. Diyos ang makakatanggal sa akin. So who cares kung may mas magaling kumanta? Who cares kung may mas magaling tumugtog? Who cares kung mas may magaling mangaral? Who cares kung may mas magaling, mas may mayaman dito? Who cares kung sila na pinakamagaling lahat? When God has placed you in a position, nobody can take you out from there. Ano sabi ng verse dito mga kapatid? Sabi ng Bible dito, knowing. Verse 3, Jesus knowing that the Father had given all things into His hand, and that He was come from God and went to God. It is very important today, ladies and gentlemen, that you know and you understand your calling. Pag alam mo, Diyos ang nagtawag sa iyo, nobody can intimidate you. Nobody can make you feel insecure. If you know na ang Diyos ang tumawag sa iyo, kahit na marami pang magaling dyan, hindi sasama ang loob mo. Hindi ka matatakot. Naramdaman niyo minsan sa work, pag nakita ng boss mo na mas magaling ka mag-report, mas magaling ka magsalita, minsan tinatago ka sa likod. Kasi feeling ng boss mo, mauungusan mo siya. Mga kapatid, you have to understand that no servant is greater than the master. Masaya nga, di ba? Na galing sa church na ito, may lalabas na isang pastor na may 10,000 members. At the end of the day, pag tanong sa kanya, sino ang pastor mo? Batasan Church, si Pastor Alan, it is still a blessing. We will never feel insecure. We will never feel afraid. Why? Because we know who we are. Kaya ka lang natatakot, kaya ka insecure, kaya ayaw mo maungusan, it's because you don't know who you are. Feeling mo nandyan ka, it's because deserve mo. Nandito tayo, it's because God has appointed us to do so. A servant leader must have a security sa kanyang sarili. Alam niyo mga kapatid, lalago pa tayo. Marami pang members madadagdag. Marami pang grupong mabubuo. Dadami pa tayo. Ang pangarap natin, hindi naman 100 eh. Ang pangarap natin, thousands. We plan to reach thousands. So kung ngayon palang insecure ka na, paano tayo dadami? Pag may panibagong leader sa grupo na angat na parang feeling mo mas magaling, sisiraan mo kay pastor, sisiraan mo sa ibang leader para umalis at wala ka ng kakompetensya ulit, mali yun. But guys, it is happening. It is happening kahit nasaan ka pumunta. It is happening, you know why? Kasi ang taong nagli-lead is just insecure. You know what? No matter where I go, dala-dala kong pangalan ng Aksbatasan. No matter where I go, dala-dala kong pangalan ng aking pastor. Hindi ho matatanggal yon. Mga kapatid, we can never remove that. At huwag kang matakot because no servant is greater than the mentor. Your mentor will always be your mentor. Your leader will always be your leader. So huwag kang matakot. Huwag kang ma-insecure. Mamaya pag may nag-rise up dyan na mas magaling sa'yo, mas organized sa'yo sa grupo mo, mas magaling mag-follow up, mamaya matreten ka na, sisiraan mo na, magagalit ka na, maiinggit ka na. Threaten ka lang, insecure ka lang. But bilang leader mga kapatid, we must have a security. Bilang leader, we must have an initiative. Hindi ba kayo nagtaka? Lahat sila nasa loob na wala pa rin may naghugas ng paa. Tama ba? If it is in their protocol and costume that everybody who enters the room must have his feet washed, bakit lahat sila nasa loob na wala pa rin may naghugas ng paa? Bakit? Kasi malamang feeling nila masyadong mataas sila sa ganung posisyon.
Alam nila na kailangan. Alam nila na dapat gawin. Alam nila dapat naghuhugasan na sila ng paa. Pero wala man lang isa sa apostoles ang nag-initiate na gawin yun. Minsan mga kapatid, medyo masyado yatang taas ng tingin natin sa sarili natin. Yan ang dahilan kung bakit nag-initiate si Kristo ng foot washing. Kasing gusto niyang ituro sa mga apostoles, merong need, meron kailangan gawin. Sinong nagsabi sa inyo na napakataas niyo para hindi natin gawin ito? Halika, bigyan mo ko ng batya, bigyan mo ko ng tubig. This is how we should do it. Si Kristo, mga kapatid, mababasa natin verse 4 to 5, lumuhod, kumuha ng batya, nagtali ng tawo sa kanyang sarili, at sabi niya, Pedro, halika nga, hugasan kita ng paa. Wala sa inyong may gustong maghugas, ako! Isipin niyo, napakalaking sampal nun. Amen? Lahat alam natin na kailangan maghugas ng paa. Walang may gusto magposisyon na kanilang sarili sa ilalim at maghugas ng paa ng lahat ng papasok. Sabi ni Kristo, alright, kung wala sa inyong gusto mag-initiate, kung wala sa inyong gusto maghugas, come on, I'll show you kung ano ang ibig sabihin ng tinatawag na leader. I will show you how to do it. Kasi kahit na leader na ako, I can still bow down and wash your feet. Nawa mga kapatid, hindi tayo sobrang maging mataas sa mga posisyon at sa mga dinidikit na titulo sa ating mga sarili na makalimutan na natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang leader. They were so particular with titles. Nabasa ko dito. But Jesus was more concerned of the towel. Alam niyo kung bakit pala kailangang itali ni Kristo? Yung towel na yon. Symbolical pala yon. Servants in their day usually have this scarf na color white. At yun mga kapatid ay tinatali nila sa kanilang baywang. Ang ibig sabihin yan, pag may ganyang tali ka, servant ka. That is the way they identify servants in Jesus' time. Kaya sabi ng Bible, kumuha siya ng towel at tinali niya sa kanyang sarili para ipamuka sa mga apostoles, leader niyo man ako, pero servant niyo pa rin ako. Mga kapatid, ang dami na nating leaders sa church and there will be more leaders na madidevelop. Nawa mga kapatid, marunong pa rin tayong magtali ng towel sa ating mga baywang. Nawa mga kapatid, marunong pa rin tayo magpakumbaba at mag-initiate ng ating mga sarili. Palakpakan natin yung nag-ayos ng ating simbahan. Amen. Malapit nang matapos yan, malapit nang takpan yan. Praise the Lord. Gaganda na ito. Pero sino gumagawa? Yung mga leaders natin, palakpakan natin mga leaders natin. Amen. Kahapon, sabi ni Brother Gilbert, ang pumunta ng Wilcon para bumili ng gamit, si Pastor tsaka si Brother Charles, palakpakan natin leaders natin. Why? It's because our leaders still know how to take the initiative and become a servant. Salamat sa Panginoon at ang leader natin, hindi sobrang taas. Alam niyo mga kapatid, na reklamo ng ibang kaibigan natin na sa ibang organization, sabi nila, pag pastor ka daw minsan, at pag bishop ka sa ibang organization, halos hindi ka makausap. Takang-taka sila dito mga kapatid. Yung pastor natin, nakakabiruan natin. Takang-taka sila dito, pantay-pantay tayo lahat, pakitrato lahat, kinakumusta natin, lahat kinakausap natin. Sa kanilang grupo daw minsan mga kapatid, pag bishop ka na, pag mataas na yung title mo, pag malaki na yung nakadikit bago doon sa pangalan mo, mga kapatid, halos hindi mo na pwedeng kumustahin. Ang pwedeng kumusta yung mga pastor na lang din. So kaya natin mababasa sa Bible yan. Amen? Hirap siguro nun. Di ba? Napakalungkot ng ganong buhay, yung wala ibang kakausap sa'yo. Yan siguro ang dahilan bakit minsan pag pupunta ako sa ibang church, ang kumakausap sa akin, pastor lang din. No? Siguro nasanay sila na parang sobrang layo. Di ba? Mga kapatid, ang servant dito, ang leader dito ay nag-initiate ng servanthood. Pangapat mga kapatid,
Sarap ng pakiramdam na nag-preach na hindi nagmamadali. Ibigay niyo palagi ng maaga. Pangapat, a servant must have a servant or receive servant ministry. Napansin niyo dyan, na nung si Kristo ay tinawag si Pedro in the book of John chapter 13, umayaw si Pedro. Umayaw si Pedro. Kasi ang nasa isip niya, paano na si Kristo na napakataas ay huhugasan ng aking paa? Tama ba? Yun ang sabi niya. Kasi nasanay tayo minsan na ang tingin natin sa tao, pag mataas na, hindi na pwedeng maglingkod sa atin. Pero praise God, sa church natin, hindi ganun. Amen? Amen? Praise God, mga kapatid, sa simbahan natin, hindi ganun. Pupunta ka nga sa bahay ng pastor, titimplahan ka pa ng kape neto eh. O pumunta ka sa bahay ni Pastor Nats, titimplahan ka na kayo, pagluluto ka pa. No? Yung mga young people nung nakaraan na pumunta ako sa bahay ni Pastor Nats, parang hiyang-hiya sila. Kasi pinagluto, kasi ng pastor nila, wala naman silang ibang ginawa doon, nakikain lang, huwag niyong gawin yun na. Nakikain lang. Pero di ba mga kapatid, we are so blessed that our leaders has this mindset na okay lang yan. Huwag nyo lang gawing araw-araw, pupunta kayo sa bahay ni Pastor Alan para ipagtimpla kayo ng kape, di ba? Sarap ng feeling. Ang taga-timpla ng kape habang nakikinig ka ng DM, Pastor, di ba? Huwag ganon. Kasi meron nasubrahan ng turo, alam ko sa kanya ko rin narinig yung kwento na ito, doon sa Negros, nasubrahan ng turo na yung pastor servant. Yung isang preso nakakalaya lang, natulog sa simbahan, inadapt ng pastor. Kasi may jail ministry. Nung nakalaya, inadapt ng pastor, pinatira sa church. Pagising sa umaga, hindi naglilingpit. Kasi nasa isip niya talaga ang pastor servant. Pastor, pinagliligpit niya. Ba't hindi? Nasobrahan sa turo. So, hindi ganun ha. Huwag niyong gagawin sa church yan. Masisipa kayo palabas. Hindi ganun. Pero mga kapatid, ibig sabihin yan, mutual understanding. Kaming mga leader, ang aming attitude towards sa inyo is like a servant. Pero ang mga member naman, ang ating attitude toward a leader is like a servant. Mutual understanding po yan. Ibig sabihin, wala iniisa sa atin ang nagtataas ng ating mga sarili at hindi tayo magugulat. Bakit? Normal pala yun. So please lang, huwag nyo rin kaming hayaan na maging sobrang taas namin that you will not allow us to minister to you. Pag magkaroon kami ng effort to serve you, allow us. Amen. Kung magkaroon kami ng effort, may bit-bit kayo, tutulungan namin kayo, huwag kayong mahiya, allow us. Kasi mga kapatid, pag masyado nyong itinataas ang ating mga kapasturan, baka dumating sa time na makalimutan namin ang aming lugar. So it is very important, we as leaders, sa mga leaders dyan, it is very important that we should learn still, mga kapatid, na mag-initiate ng effort ng servanthood. Hindi kagaya dito mga kapatid ni Pedro, nagulat siya, Lord, huhugasan mo pa ako? Diba? Huwag ganun. Gawin nating norm at common sa bawat isa na naglilingkod tayo sa bawat isa. Panglima mga kapatid, a real servant want nothing to hinder our relationship with God. Gusto ko itong attitude ni Pedro eh. Gusto ko ditong attitude ni Pedro. Paayaw-ayaw pa siya. Nung sinabi ni Kristo, pag hindi kita hinugasan, wala kang kabahagi sa akin. Parang pag kinukondisyon ko yung anak ko, pag hindi ka kumain, walang SM. Di ba ganon? Medyo mas malalim-lalim nga lang. No, mas malalim-lalim na ito kay Pedro. Pedro, pag hindi ka nagpahugas. Ibig sabihin, Peter, if you will not allow me to minister to you. Kaya huwag kayong umayaw every time nagmi-minister ang ating Panginoon, ang ating pastor, at ang ating leaders sa inyo. Huwag kayong umayaw. May naalala ko, one time, young people, may bit-bit na mabigat. Nilapitan ko, kapatid, tulungan kita. Ay, hindi na pastor. Ang ginawa, naglakad ng mabilis. Sabi ko, ayos. Ayos. Iyang-hiya ka, girl. Iyang-hiya ka, Brad. Huwag ganun, ha?
Huwag ka na mga kapatid. If you will not allow us to minister to you, anong relasyon natin? Amen? Amen? Pero ang gusto ko dito mga kapatid kay Pedro, nung nalaman niya, pag hinugasan mo pala ako, maging kabahagi mo ako, Panginoon, paliguan mo ako. Lord, how me. O si siya pa, how, Dad, how. Ibig sabihin paliguan. O Lord, how me. Amen. Gusto ko yung attitude ni Pedro dito mga kapatid na ayaw niya. Pero nung nalaman niya yung importance, Lord, sabi ng kanta kanina, ibuhos mo. Ayaw niya na paa niya lang, Lord, sabi niya, ulo ko, kamay ko, God, mukha ko, Panginoon, pakihugas, masyadong makapal na. Amen, Lord, yung ulo ko, pakihugasan, masyadong matigas na. Ganon ang attitude ni Pedro that he don't want anything, mga kapatid, na magkaroon ng hindrance between him and God. Take note, ang pinag-uusapan natin dito, yung example ni Kristo sa kanyang servanthood. Last, being a servant leader, we must know how to teach servanthood. Dapat marunong tayo magturo. And this is what I realized, guys. Pag hindi tayo marunong gumawa, hindi tayo marunong magturo. Because most of the time, ang tao natututo sa gawa. Kaya ang ginawa ni Kristo, mga kapatid, ano sabi niya dyan? Verse 16 and 17, kung anong ginawa ko sa inyo, gawin niyo sa isa't isa. So dapat ang mindset ng mga leaders natin, lahat ng leaders say amen. Ang mindset ng leaders natin dapat is, we must live by example. Now let me read few verses to you today before I end. Talagang nag-effort ako mag-research, guys, ha? O 3 bond paper. Bibihira niyo ako nakikita magpipitch na may hawak na bond paper. Gusto ko kasi talagang idiin. No? Gusto ko siyang idiin kasi napakasarap ng pakiramdam na ang bawat members ng church ang mindset servanthood. Napakasarap. Magiging masaya ang ating fellowship, ang ating relationship, ang ating trabaho. Romans 6:22, anong sabi ng Bible? But now being made free from sin and become servants of God, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Whether you like it or not today, in few minutes that I have left here, whether you like it or not, servant tayo ng Diyos. If Jesus Christ came in a form of a servant, tayo mga kapatid, nung nahugasan sa ating kasalanan, naging servant tayo ng Diyos. Kahit nasabi, Pastor Rod, ayoko maging servant, wala kang magagawa. Kasi kung hindi ka servant ng Diyos, servant ka ni... Sino? Pakilakas-lakas ka. Servant ka ni Satanas. Wala hong gitna dito. Maniwala ka pag hindi ka servant ni Kristo, servant ka ni Satanas. At nakikinig siya sa iyo ngayon. At tuwang-tuwa siya pag ayaw mo maging servant ni Kristo sa isip ni Satanas, akin ka. Ganon. Akin ka. Kaya mga kapatid, buuin na natin sa ating isip. Amen ba? Ilagay natin sa ating isip, servant ako ni Kristo. Gusto ko yung pinunto ni Brother Ariel. The last week sabi niya, ito ay hindi sa pilitan, kusang loob. Kaya nga sabi ng Bible, He Himself, He made Himself. Kusang loob. So ngayong umaga, before we end today, and I read a couple of more verses here, ilagay mo na sa sarili mo, servant ako ni Kristo. Wala nang takas. Amen. Wala nang takas. Ilagay mo sa sarili mo, Lord, servant mo ako. Huwag ka nang maghanap ng daan palabas. Huwag ka nang maghanap ng option. Huwag ka nang maghanap ng lusot. Mga kapatid, nung ikaw ay inilubog sa tubig at natanggal ang kasalanan sa buhay mo, umepekto ang dugo ni Kristo, automatic, merong conversion. Conversion, mga kapatid, from being the servant of sin into being the servant of God. At napakasarap na maging servant ng ating Panginoon. We are a servant
by choice. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 19, "For though I be free from all men." Sabi ni Pablo, kung ako man ay free sa lahat ng tao. I like this. "Yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more." Di ba ang sarap na ganitong mindset? Ako'y alipin mo. Ganon. Alam niyo yung kanta. Di ba? Oh, Jesus. Dugtungan mo lang ng iba. Di ba? Ang sarap ng ganitong mindset na inilagay natin sa ating sarili, mga kapatid. I have made my decision to be the servant of Christ. Walang makakatanggal sa akin, walang makapagpabago ng isip ko. Kahit na may decide ako, palabas po pwede. Kahit na pwede ako umayaw, po pwede ako tumalikod, at po pwede ako umatras. I have a made up mind. I am a servant of Christ. Dapat ganun isip natin. Ang dahilan minsan kung bakit hindi natin masunod-sunod lahat ng will ng Panginoon sa buhay natin is because iniisip pa rin natin minsan tayo ang Lord ng buhay natin. We are not the Lord of our lives anymore. We have the Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, maniwala ka sa hindi, servant ka. Servant. At dalawang bagay ang ginagawa ng servant. The servant keeps working, and the servant does an excellent job. Shortcut ko na lang. 5 minutes left para sa akin bago ako bumaba. I have a lot of verses here today. But to sum it up, mga kapatid, bilang isang servant, ang unang kailangang makita ng Diyos sa atin is pagdating niya, makita niya tayong nagtatrabaho. Ibig sabihin sa mga walang ginagawa sa church, galaw-galaw. Kasi hindi ka galaw-gaw. Alright? So walang ginagawa sa church dyan, masakit pakinggan, pagbigyan nyo na ako, let me minister to you today. Pag wala kang ginagawa sa church, wala kang karapatang tawagin sarili mo servant. Kasi ang pagkakaalam ko, mga kapatid, ang gusto ni Kristo, blessed is that servant whom when his Lord, when he cometh, shall find so doing. Magiging blessed servant ka lang kung pagdating ni Kristo, makikita niya, may ginagawa ang kamay mo. So kung wala kang ginagawa sa church, you better think right now. Kung wala kang ginagawa sa ministry at sa paglilingkod mo sa Panginoon, you better think twice right now and tell God, Lord, let me do something. I am your servant. God, let me do something. I am your servant. Kasi pagdating niya at wala kang ginagawa, saan ka pupulutin? Mga kapatid, kung bago ka sa church, faith and your salvation, born again process is enough. Pero kung naghihintay ka na sa Panginoon, hindi na po enough ang salvation na naranasan mo. He must find you doing something. Pasintabi sa mga walang ginagawa dyan. Amen. Saktan kita ng konti, ha? No? Saktan kita ng konti. Tagal-tagal mo na sa church, wala ka pa rin may ginagawa, puro worship ang alam mo. Puro hingi ang alam mo, puro prayer ang alam mo. Pangit yun. Pangit yun. Hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos yun. Pero pangit yun. Saan ka makakita ng servant na puro sahod yung kinihingi? Amen? Saan ka makakita ng worker na papasok sa work, uupo at maghihintay ng sahod? Nakakatuwa yon? Hindi. So hayaan mo saktan kita ng konti. Ha? Hindi maganda sa isang Kristiyano ang walang ginagawa. Amen? Okay, my last point before we worship. Dapat pag may ginawa ka, dapat the best. Para tawagin ka, mga kapatid, na well done, my good and faithful servant, dapat the best ka. Alam nyo, pinakamasarap na marinig pagdating ng panahon. Yung kaharap mo si Kristo at sabihin niyang, well done, my good and faithful servant. Napakasarap nun sa tainga.
ibig sabihin, nagawa mo ng maayos ang pinapagawa niya sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo ito. Hindi kesyo nagawa mo, sapat na. May mga tao, pag nagtrabaho, minamadali. Kasi ang goal nila kung bakit sila nagtrabaho, para matapos. Pangit po na mindset sa pagtatrabaho yon. Amen ba? Hindi ho magandang mindset sa pagtatrabaho na habang gumagawa ka, ang nasa isip mo, dapat bilisan ko para matapos ko. Kasi mga kapatid, kung natapos mo na hindi naman maganda, anong kwenta? Dapat ang mindset natin sa pagtatrabaho ganito, gagawin ko ng pinaka-the best ko hanggang sa matapos ko. At ganun din po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sa may mga ministry sa church dyan, let us be the best in what we do. Hindi kesyo nakangiti ka sa pagpasok ng visitor, sapat na. Amen? Hindi kesyo nakaraos ka lang na magturo sa mga bata, sapat na. Hindi kesyo nakakanta ka at may umiyak dyan, sapat na. Hindi kesyo nakapalo ka ng drums, hindi naman nila alam kung labag sa tono, sapat na. No. Nabanggit ito ni Pastor Alan bago magtapos ang December na dapat this year ang goal natin, excellence. Anong ibig sabihin nun? We should be working, but we will work with the best that we can. Ilagay natin sa ating isip yan. Dapat hindi yung kaya mo lang. Huwag tayo maglingkod sa Panginoon na ito, pwede na ito. Amen ba? Yung inasahan ka o inutusan ka para maging song leader, and then sasabihin mo ito, pwede na ito. Huwag ganun. Sa Diyos, hindi pwede yung pwede na. Amen. Sa paglilingkod natin, mga kapatid, hindi sapat yung okay na. Dapat in every effort that we do in God, let us have this mindset, Lord, ito yung pinaka-the best ko. Malamang ngayon, hindi ito yung pinaka-the best sa standard ng iba. Baka ngayon, hindi ito pinaka-the best sa standard ng mundo. But God, I can assure you, it is the best that I can do. Posible ngayon yung pinaka-the best mo, pangit sa mata ng iba, okay lang. Posible ngayon ang pinaka-the best mo, hindi pa mataas sa paningin ng iba, okay lang. Ang importante ganito, ikaw na gumagawa, hindi ka nagmamadali para makaraos lang. Ikaw na nagmi-minister, hindi ka nagtatrabaho para magawa mo lang. Ginagawa mo yung pinaka-the best para sa'yo. And that is the well-pleasing in the sight of God. So God can smile at you and say, well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Is there any servants in the house today? Let us score for excellence this 2022. Amen. Let us go for excellence this 2022. Every time you sing, every time you preach, every time na mag-Bible study ka, every time na mag-share ka, every time na may gawin ka, every time na may ayusin ka, let it be with excellence because we are servants of the Most High God. Hindi ka servant ng tao sa tabi-tabi lang. Hindi ka na servant ng tao na nakaupo sa barangay hall. Hindi ka servant ng taong nakaupo sa Malacanang. Mga kapatid, servant ka ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Servant ka ng Diyos na pinakadakila sa lahat. He deserves the best that we can be. Pupunta tayo sa church, minsan ang ating kasuotan wala sa ayos. Pag pumunta ka sa mall, forma ka ng forma, wrong. We are the servants of God. He deserves the best that we can be. Is there any servants in the house right now? Let me end by telling you this. Sabi ni Pedro, mga kapatid, last verse and we worship, in the same way, you younger people must submit yourself to your elders. And all of you must put on the apron of humility to serve one another.
So let's end with this mindset. For us to be better servants, we must be humble enough. At minsan ang kailangan natin gawin, isuot lang natin ulit yung apron ng humility sa ating mga sarili. So why don't we end today coming to God? Habang sinusuot natin, spiritually speaking, ang apron ng humility, tinatali natin sa ating katawan na telling God, Lord, I'm sorry kung nakakalimutan ko minsan ang lugar ko. God, I'm sorry kung nakakalimutan ko minsan kung sino ka at kung sino ako. Lord, I'm sorry kung minsan nakikita ko ako lang palagi. God, today, I stand before you as a nobody but a servant. God, today, I come before you to worship you as a nobody but a servant, girding up the mantle of humility in myself. Come to Jesus today and worship Him for who He is and for who you are. Sa ating nakalimot na ng salitang humility, ibalik natin ngayong umaga. Sa atin na nakaramdam ng konting pride dyan, tanggalin na natin today. Sa atin dyan, kapatid, na parang medyo mataas na tingin natin sa ating sarili, empty yourself today. Empty yourself. Empty yourself. I-empty mo sarili mo sa lahat ng bagay. There, we can begin serving God with the best that we can. Let's worship the Lord. Let's come to Jesus.